Ngayon po, bigyan natin ng gamot yung ating baka na maliit. Yung pusod niya, may nana ba? Hindi naman tayo nagkulang ng paglagay ng kuan, pangtaboy ng langaw nung ipinanganak siya. Pero kinagat po ng kanyang nanay yung pusod. Kinagat ni Quinay. Kaya murag nihubag na maga yung kanyang pusod. Saka nagkaroon ng nana. Try natin baka gumaling. Dirari dong, gawas dong. Dakop lagi na ron. Tuman na si dakop. Palagi yung huli. Yan. Nailap na. Asa pa sublot? Si abogado. Pati po. Ilago ni tirang kay dito ah. Ayan kanina. Tirang sa Quinay oh. Oh kan batang. Tulod. Pwede po kay Aboy. Yan po oh. Injikan natin. Parang kulay yung kanyang pusod. Infection siguro yan. Sige gawas. Kaso natin pagkason para lagi pong nilagyan ng pangtaboy ng langaw yung kanyang pusod. Sana gumaling na yan. Ayaw pa didihin ni batang yung kanyang anak. Bakit batang? Dalagan huwag kayo na makahanin. Yung isa napakakintab ng kanyang balahibo. Sino kay balahibo? Hindi po yan nanay. Problema namin sa ating baka na kulay puti. Mailap siya ngayon kasi na-trauma siya. Palagi siya hinuhuli para lagyan ng gamot yung kanyang pusod. Araw-araw po namin ginawa yun. Hadi. Tumamanin mo. Tapos yan bitang paingon. Tapos yung batang. Malaki na po yung ating Red Brahman mga kaprobinsya. Wala pa yung isang buwan. Pero malaki na siya. Kung nalalaki na yan, napaka gwapo yung tingnan. Marami pong nagtatanong sa atin kung magkano daw yung binta natin yung ganyang kalaki. Hindi pa yan pwede ibinta mga kaprobinsya. Bata pa yan. Nagdidi pa yan sa nanay. Malisgrasya pa yan pag ibinta natin yung ganyan kalaki. Yung ganyan yung edad. Wala pa nga isang buwan. Sa ngayon po, dahon ng tubo yung ibigay namin sa kanila. Yan. At yung isa nabusog na siya. At naklaro na yung tiyan niya. Pati si Marimar, klaro na din yung tiyan niya na buntis siya.
December pa mga kaprobinsya. Mga anak yung iba nating baka dito. Pero madali lang yan. November na tayo ngayon. Parang kailan nga natin pinaiay si Batang. Pero ngayon yung anak niya malaki na din. Kahit wala pang isang buwan. Parang ayaw magpadilin ni Batang kanina mga kaprobinsya. Kasi may ibang baka sa likuran niya. Nakala niya siguro na hindi niya anak yung lumidi sa kanya. Pero ngayon nawala na yung isang baka natin dyan sa loob. Nagpadilin na siya. Hindi na siya nanipa. So ngayon po, hindi muna natin sila pinalabas. Kasi palagi pa umulan dito sa atin. Pero mahinang ulan lang naman. So medyo okay lang. Swerte po tayo dito. Hindi po tayo tinamaan ng bagyo. Kasi pag tinamaan pa tayo dito ng malakas na bagyo, kahit nasa kubo pa yung mga baka natin, delikado yan. Kasi yung mga kubo natin, masira yan. Kayang-kayang sirain ng hangin yung ating mga kubo dito. Base po sa ating nakikita sa balita. Dahil sa sobrang lakas ng bagyo. Yung baka natin na puti oh. Basta makadidi siya, lumabas agad siya. Mahilig siya magtambay dito sa labas oh. Pero wala, igla na kayo. Ito na po sa dakpon siya ba. Mabilis siyang lumaki mga kaprobinsya. 2 linggo pa lang yung baka natin. Kadali lang. Pag hindi lang natin isipin, hindi lang natin mamalayan na ibinta natin yung baka na yan. Kasi malaki na. Dito sa ating baka oh. Nanuwag sana siya. Si Bitang, pero wala siyang magawa kasi nasa kulungan siya. Anak yan i-Bitas. May nag-message po sa atin na hindi daw muna natin ibinta si Bitas kasi bata pa. Pag hindi namin siya ibinta mga kaprobinsya, hirapan kami kasi marami na tayong baka dito. Wala namang problema kung ibinta natin si Bitas kasi yung mga anak niya puro lalaki. Pwede naman yun po ang ipatingin natin kapalit sa kanya. Sabi niya sayang daw pag ibinta si Bitas kasi bata pa. Bata pa naman mga kaprobinsya. Hindi pa masyadong gulang si Bitas. Kasi mag-trace pa lang siya dito sa atin ngayong Pebrero. Pero mahirapan na po tayo kung hindi natin siya ibinta dahil si Bitas malaki niya ang kain niya. Kung nagkaon ba, kukulagin yung mga kumpay natin dito kung hindi natin siya i-dispatcha. Kung may binta natin siya dito, si Limer na lang mag-isa dito ang malaking baka natin. May nagsunod pa. Yung isa nating kalabaw na maliit, may mag-alaga na po sa kanya mga kaprobinsya. Si Batitay, medyo masaya po tayo kasi may gustong mag-alaga. Pag wala pang interesado sa kanya, napilitan kami na ibinta siya. Sa mga nakarang video po natin, nagbinta po tayo ng kalabaw doon sa Dawis. Medyo matagal po namin na ibinta mga kaprobinsya. Kasi yung kalabaw na yun, parang itim yung nasa ilalim niya. Ang tawag po sa kanila, itim daw o banawan. Itong banawan ba? Yung nasa loob, hindi ko alam kung anong klase yan. Pero may mga pamahiin po yung mga tao. Pag gusto nila na bibili ng pangalagaan, dapat hindi maitim yung banawan. Yun po ang sabi nila. Nahirapan kami na ibinta yun. Yung presyo natin doon sa area ni Kapitana, 35. Pero nung dinala natin sa Dawis, wala masyadong buyer doon. Kasi kadalasan sa mga buyer taga-part ng Kadlaon, Gihulngan. Pumunta doon sa Dawis, yan po ang mga buyer doon. At alam po natin na nasa lanta po sila ng bagyo. Tapos nung dinala natin sa Pajabunan, doon natin na ibinta sa halaga na 36,000 yung kalabaw na pinalagaan natin. Ang kapital namin noon mga kaprobinsya, 19,000 lang. Pero medyo matagal na po, mga lagpas 2 taon na siguro. Yung share namin doon sa kalabaw na yon, nasa 8,500. Okay na yun mga kaprobinsya. Kaysa ilagay natin doon sa bangko yung pira natin. Mahinang gumalaw. Yung ating baka si Rigor, oh. Pormadong-pormado na yung kanyang katawan mga kaprobinsya. Lagaan natin yan. Tingnan natin kung lumaki ba yan ng gusto. Katulad ni Bitas or katulad sa kanyang tatay.
Si Limer, oh. Relaxing lang siya dito. Hindi ko siya nanungay, hindi ko siya nanuwag pag andito sa loob. Pero pag andun sa labas, isugay ni. Ayaw niyang magpa-disturbo habang kumakain. Et. Siya yung tagakasa natin dito mga kapatid. Tatlong baka na po yung nakasana dito sa atin. Pero dalawa pa lang yung positive. Yung isa, wala pang 2 buwan, hindi pa natin napacheck. I-check natin yan pag umabot na mga 2 buwan mula sa pagkasa nila niya. Igor. Mura kag ito, Igor. Parang si Bitas yung tatay ni Rigor. Dahil sa kanilang kulay, oh. Nung dumating dito si Bitas mga kaprobinsya, halos kahawig po siya ni Rigor ng kulay. Pero payat lang si Bitas. Hindi po ganyan kataba ni Rigor si Bitas nang dumating dito. May isog po ni siya sa hay. Oh, isog na po siya, oh. Hindi mo kaon ba? Yung matigas pa yung kinain niya. Medyo masakit na. Hindi kaya. Yung isa nating baka, malapit na po natin yung iwalay. Next week siguro. Yung anak sa ating baka na medyo matapang, yung galing sa Panyabunan. Next week or sa sunod na araw, pag sa tingin natin na malakas na kumain, ay iwalay natin mga kaprobinsya para tumaba yung nanay niya. Tingnan natin. Nagpahimas na siya, oh. Dati po, nakamailap yung baka na to nung hindi pa natin siya tinalian. Hindi tayo makalapit sa kanya. Ito yung iwalay natin sa sunod na linggo siguro o sunod na araw. Depende lang. Kadali lang naman natin ito iwalay kasi may tali na siya. Sanay na siya sa tali. Ilason gaya po. Yung baka na to mga kaprobinsya, makulit. Nung maliit pa to, palagi niya kinastahan yung ating kalabaw na si Batitay. Okay lang sana yun kasi bata pa naman. Doon natin siya tinalian nung nanganak yung ating baka si Batang. Kasi ayaw niya umuwi doon para dumidi. Gusto niya na andun lang palagi at andun siya dumidi kay Batang. So no choice kami kasi pag hindi namin siya talian, kawawa yung anak ni Batang, pati si Batang kawawa kasi malakas siya dumidi. So, tingin po natin dito, mukhang mas mapurma pa siya compare kay Junior Pugi. Hindi pa nakahunat ng gusto yung katawan ni Junior Pugi, hindi katulad ni Rigor. Yung si Rigor, forma na yung katawan niya.
Puntahan po natin sa likuran mga kaprobinsya yung ating mga tanim na napier doon. Yung mga napier natin dito mga kaprobinsya, oh, pwede na rin harbisin. Napakadali lang. Nung may bagyo, dito po nag-harvest yung mga kasamahan natin. Napakadali lang sumibos sa mga napier natin. Basta palaging umulan mga kaprobinsya, yung mga napier napakadaling tumubo. Hindi pa nga yan nalagyan ng pataba. Pero sa ngayon po, hindi kami nahirapan sa mga pagkain sa ating mga alaga. Hindi katulad sa mga nakaraang taon na nagkaroon ng medyo mataas na tag-init or El Nino dito sa aming lugar. 6 na buwan siguro yon yung dumaan dito sa amin yung tag-init, ulang ulan. Ang resulta po, napakahinang tumubo sa mga napier natin. Pero ngayon, oh, parang kailan lang kami dito nag-harvest, ngayon pwede na ma-harvestin ulit. Ganyan po kadali yung mga napier. Basta malagyan ng pataba, saka palaging may ulan. Sa mga nakarang araw po, umuwi po tayo ng Bais. Habang andun tayo sa Bais, may bad news po yung mga kasamahan natin. Nag-chat po sila sa atin na yung isa nating alaga namatay, yung aso natin na si Bingo. Parang malungkot siya ba pagkawala ni Mateo. Nung tinanong natin sila, hindi naman daw nagkasakit, kumain lang daw at tumatahaw lang daw yung alaga natin. Nung magbigay na ng pagkain yung isa sa ating mga kasama dyan, pagtingin niya, wala na, hindi na gumalaw si Bingo. Nalungkot po tayo kasi yung mga aso na yan, sa tuwing may lakad tayo sa bundok or pumunta tayo dito, sila yung palagi natin kasama. Pero ngayon, habang naglakad ako dito mag-isa lang, wala na tayong aso na kasama dito. Kaya hindi po natin maiwasan na malungkot tayo. Hindi namin alam kung ano yung dahilan pagkamatay sa ating aso. Mahirap talaga alagaan yung aso sa bundok mga kaprobinsya na hybrid. Hindi po native yung mga aso na yan, lalo na si Bingo, pati si Mateo nung namatay sa mga nakaraang linggo din. Mga may lahi po sila. Hindi katulad sa ating mga aso dyan na sila si Bulbon, matibay yung mga aso na yan. Basta mabigyan lang natin ng pampurga, sold na. Napakaganda naman ang katawan ng ating aso na si Bingo. Except ni Mateo, kasi si Mateo may edad na siya, siguro nasa mga 7 taon na yun si Mateo. Pero si Bingo, sobrang lungkot po natin. Pag pumunta tayo dito, malala natin agad yung mga aso natin na maghabulan silang dalawa. Maligo sa sapa si Bingo. 3 aso na yung nadali dito sa atin ng mga magandang lahi dito sa ating area. Yung una si Max, yung Rottweiler natin. Tapos si Mateo. Parang pang-apat si Kunod. Si Kunod, galing po sa Ayungon, si Kunod at si Mateo. Pero may edad na po silang dalawa. Si Bingo, batang-bata pa yun. Yung aso natin na si Bingo mga kaprobinsya, kondisyon lang yun. Kung napansin pa namin na nagkasakit siya, papacheck agad sana natin ng veterinaryo or madala natin doon sa Bais para ipacheck. Pero kumain lang, malakas lang kumain, tapos
Sa mga nakarang araw pa nga, palagi pang tumatahol si Bingo. Kaya napakasayang po sa ating aso mga kaprobinsya. Sayang na sayang. Wala na tayong kasama pag pumunta tayo sa bundok. Sila pang dalawa yung halos magkasabay na wala. Pero wala po tayong magawa kundi tanggapin yung nangyari sa ating mga alaga na aso. Yung aso natin na si Bingo, siya po yung kinatatakutan dyan sa ating kubo dahil napakalaki po niya. Sa tahol pa lang, wala na, nakakatakot yung tahol niya. Ngayon wala na, sila si Bunbun na lang yung natira dyan. Pag pumunta tayo dyan, minsan sinadya ko po na isama yung mga aso natin para kung sakaling may sawa, mabulabog nila ba. Ngayon wala mag-isa kasi yung mga native natin na aso hindi sila katulad ng parang may lahi ba. Yung may lahi na aso mga kaprobinsya, base po sa ating experience, napaka-loyal. Yan po ang ating naobserbahan. Pero yung mga native, kahit sino-sino lang yung ano nila, samahan. Sayang, may dalawa na tayong kulungan dyan na bakante para sa ating mga aso. Ang disadvantage lang sa mga aso na may lahi mga kaprobinsya, masilan sila alagaan dito sa bundok. Hindi katulad ng native na matibay, taas yung resistensya. Yung aso natin dati na si Max, yun po ang loyal. Wala yung kinikilalang amo. Pag tawagin yung pangalan niya sa ating mga kasama, hindi sila pansinin, nakatitig lang sa kanila. Pero pag ako yung tumawag, alam din niya yung boses natin. Minsan naisipan ko po na nalaga ulit ng medyo may lahi, pero parang nagdadalawang isip tayo ba, kasi masilog po alagaan yung aso natin, lalo na busy po tayo. Minsan umuwi pa tayo ng Ayungon, minsan pumunta tayo ng Bais. Yung mga kasama na natin dito yung natira. Bali, tatlo na po yung kulungan natin na bakante. Ito para kay Waki. Pero si Waki, relaxing lang. At ito po, wala na yung mga aso natin. Busog. Waki. Good boy. Waki. Wak. Nagsilo si Waki. Oo. Si Waki yung pinakahari dito ngayon sa ating mga alaga. Buti lang hindi siya gumawa ng kaguluhan. Nagbait-baitan si Waki. Okay? Hello. Mga kaprobinsya, kaya na po ito yung ulam namin, adobong pato, ay gulay, ay kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Lupot ng job. Grabe job. Walang job doon sa lupot daw. Grabe job.
Ha? Ako tanong ba? Magaway kayong paminaw rolong ko nga singon ulan. Ha? Wala ito. Kaya nyo nga yun. Ano bro? Kaya nyo nga. Yun lang. Syaro. Dili magka-bread. Nga nang lagay ko. Nga lang. Yan ang control na. Sana? Nga, nag-control lang wala pa. Oo, kontrol ba? Gani. Ano ka pumunta? Gano'n na ito. Double ka mo sige? Talaga pong double? Talaga pong kahang kaagda? Kaya wala mo ito. Nangin mo ito ng bangsa. Nga ito. Ang dati lang ito ang dati. Nga ito lang. Ulam ng bihili ko ito. Hindi mo hanggang taas mo tulugan po. Babae ko. Sinuwas ko. Kami ito. Dala. Agak na. Anak ka mo, kubra-kubawag dito. Hindi na sigod na. Ano mo bro? Ano mo? Ayan. Ito bago. Ito ba ito dapat mo doon? Samahan ito. Kamalayan tayo. Grabe ka tumanga. Pwede na kayo sa. Kalau sampai tape kayak mabuk banget pokoknya. Ano po yan? Mubalong sa buwan sila yan. Mamaya siguro tanggapin makaangkain ko. Hindi pa siya mangingon. Hindi po, ano? Ano kita mo kaya ako na dia?
Twisted gitu ba yun?